kagaya ni Pablo. Kasi nung gawin niya yung mga maling ginawa niya, nasa religion siyang mali. Nasa religion siya ng mga Hudyo. Basahin natin yung Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa religion ng mga Hudyo, kung paano aking pinusok na malabis at pinigol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nagmumula sa religion ng mga Hudyo na higit kaysa marami sa aking mga kasinungulang, sa aking mga kababayan. Palibasa ito noong masikat ako sa mga salit-salit sabi ng aming mga magulang. Napakatibay ni Pablo sa religion ng mga Hudyo. Masikat ika ako sa mga salit-salit sabi. Kaya nangunguna ika ako sa religion ng mga Hudyo. Higit pa sa akin mga kasinggulang. Kaya kanyang tatlong temporaryo. Napakatindi ang kanyang seriousness sa religion ng mga Hudyo. Kaya umangga siya, umabot siya dun sa pagpapapatay sa mga Kristiyano na kung alam niya yung religion niya ay totoo, pagaman niya yung mali, pinapatay niya yung mga Kristiyano, yung sumasampalataya ng Diyos, pinapatay. Inuusip ko itong malabis at nililigo ng iglesia ng Diyos. Pero napatawag siya ng Diyos dahil wala pa siya sa katotohanan siya. Kaya hindi ko pagkumpara yung kasalanan natin sa religion, mali sa kasalanan ginagawa sa loob ng religion, totoo. Walang comparison doon kasi pag nasa marital, wala kang kaya lahat ng kasalanan na ginagawa pag ikaw ay nagsusi at nagbalik. Pero pag nasa tapos ay sinasadya mo, hindi matawag. Salamat ng Salamat. Salamat ang pagkakas. Iba naman po tayo sa lugar ng Dubai, dati sa Bolivia at Bernada. Dubai kami. Ako po isang Roman Catholic. Trabaho ko isang teledriver. Lumalabas ko ng UAE, lingguhan ko. Sa UAE. Ang asawa ko po, anim na po dito. Ako po ngayon ay unremisyon na. Ang tanong ko po, kung ako ay maging kaanib na dito, kung isang bisis lang ko makadalo sa lokal na pagtitipo, ano po ang magiging kalagayan ko? Bakit isang beses na kapatid? May anong dahilan at pagiging isang beses na? Kasi po, ang biyahe ko po kasi, wala po kasing ano sa araw, brother. Minsan, makarating ako nito ng sa UAE na walang oras sa pagtitipo ng lokal. Ngayon, kuhan na po ako palit ko rito para po ako makadalo sa lokal na pagtitipo. Gaya po ngayon, nakatip ko rito dahil gahapon po, wala po kami kargada sa biyahe. Hindi naman problema yung kapatid na sa religion. Kasi, bawa, makakadalo ka na isang beses. Yung oras na yun na makakadalo, lahat ng araw na nakakadalo sa mga ibang kapatid. Yan naman ay nakatulong. Kung sa oras na dadating ka, kahit mo ng kapatid, hindi ka magpapunta sa lahat para pagkakas. Yung aral, para kumbaga kasi yung aral ng Diyos, para pagbibigyan sa kaluluwa yung aral. Para yung kaluluwa natin, yung ating spiritual power ay nourish yung aral. Parang pagkain yan para wag kang magulo. At tao kaya sumasama dahil sa kakulaman ng aral ng Diyos. Basahin natin sa pagkaan. siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulod ay maliligaw siya. Kaya maraming tao natin ikaw dahil sa kakulangan ng Diyos. Kaya nagkakatipin tayo para ang ating mga kapatid laging patiligan kung baga sa kailangan. Laging mapakain kung baga sa pagkain. Kaya nagkakatipin. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng lugar ng iba
natin palagi na ang salita. Parating na yung araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kailangan tayo laging busog sa araw para huwag tayong malinaw kasi nakakalinaw yun eh pag mawala ng araw. Kaya tayo may pagkakalimutan. Kami naman sa inyong paglilingkod naglagay tayo ng mga araw at pagkakatipo sa iba't ibang lugar. Kagaya dyan sa Israel at Philippines para sila ang panitin niya ng Viernes, ang pagkakatipo nila ng Viernes. Kasi dyan ang holiday Viernes eh. Kaya walang pasok ang Viernes, kaya dyan nakakatipo nila Viernes. Pero kung hindi ka makakarating, meron ka na naman daw. Isang araw dumating ka, kaya ngayon wala kayo diyan. Hindi mo nakakailan yung tingko, meron ang araw, meron naman sa lugar na spiritual knowledge ka eh. Pagka parang dinidinig ang ating ang sabi ng Apostol Pablo ganito, Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. ang alamang hindi nabibigay doon. Ganun din ang pananampalatayang naitanim. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto, ako ang nagtanim, si Apollos ang taga-dilig, ang Diyos naman ang nagpapalago. Paano kang lalago kung walang dilig sa'yo? Yung aral, pandinig yun eh. Yung aral na pandinig, yun ang nagbubunga sa ating buhay na kapatid. Isahin natin na itaya. Sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa, at pinasisikulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng bibig sa pagkahasa at pagkain sa pangangin. Magiging ganoon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng pinalulugan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Sabi na, magiging galing ang aking salita mula sa bibig. Parang ulan o niebe na lumalagpas sa pangangin. Para makuha. Parang yan sa kabuluhan natin, ang tayo magpapuntaw sa mga bagay. Kasi pag nagkulang ka doon, pagkababae, pagkalalaki, pagsusugan, pagkakalit sa asawa, pagkalibot sa pamilya, pagkawasan ng pamilya, doon ang gagaling at nawawasak na yun. Kaya sa iyo, kapatid, walang problema mo. Ano ba, kung nakakarating ng ikaw na pagkakapagpapalitan ng asa na hindi ko napakinggan, pakinggan mo para it's a sort of a make-up para ikaw ay lacking knowledge is spiritual. Our concern, hindi yung pera mo. Ang aming pangunahing concern. Ang concern namin yung hallelujah. Ikalawang puso, Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumariyat sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano nila, hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Eh yung ibang relihiyon ngayon eh, kahit huwag kang dumalo, pwede